Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Batang Maynila to it's. Update lang po tayo dito kay Wilfredo Gonzales. Ito yung tulongges na na nagsigasigaan. Ito yung nakipag-gitgitan dun sa isang siklista. At ang ginawa nito, bumaba ng sasakyan, binatukan yung siklista, tapos inilabas yung kanyang barel at biglang ikinasa dun sa harap ng siklista. O dahil sa ginawa niya, sikat na siya. Kung kailan tumanda, tignan mo kung kailan ka tumanda, saka ka pa nagkaganito. Dapat sa mga ganyang edad, nag-relax ka na lang sa bahay. Diba? Inaalagaan mo yung mga apo mo. Ine-enjoy mo yung natitira mga panahon sa buhay mo. Pero nangyayari ngayon, sa edad mong yan, nasisira pamilya mo. Na-stress ka masyado, baka imbis na humaba buhay mo, baka biglang umikli. Nako, Wilfredo Gonzales. Dahil sa nakuha mong tapang dahil yan sa baril mo, nagkaganyan-ganyan, nagkawendang-wendang na etong buhay mo. Sikat na sikat ka ngayon sa social media. Siguro yun ang gusto niya, baka naman gusto niyang sumikat. Kaya ganun ang ginawa niya. Ngayon sikat ka na. Congratulations. Kahit sa amang sulok ng Pilipinas, ikaw ang pinag-uusapan dahil ikaw ang pinakatulongges. Sa mga panahong ito. Sikat na sikat ka dahil dyan sa katarantaduhang ginawa mo. So ito, update lang po tayo mga kababayan. By the way, ito pong si Gonzales ay natanggalan na po ng lisensya. Dyan po sa yung sa pag-own ng barel, pati pag-carry. Tinanggalan na po siya. So, ibig sabihin, hindi na siya pwedeng magdala ng barel kahit saan siya pumunta. So, hindi na siya magsisiga-sigaan kasi wala na yung lakas ng loob niya Kasi doon lang siya umuhugot ng lakas ng loob ng tapang sa baril paano ngayon niya? Wala na siyang baril. At ito ngayon, ito matindi. Pagkatapos mawalan niya ng lisensya sa baril, hindi na siya pwedeng humawak ng baril. Pwede humawak pero yung walang lisensya. Subukan mo. Subukan mo maglabas ng baril na walang lisensya. At matapang ka naman, di ba? Try mo lang. Try mo. At ito pa, panibago na namang problema ni Mr. Wilfredo Gonzales. Siguro nagsisisi na to sa ginawa niya. Sunod-sunod sunod-sunod na talaga itong mga nangyayari sa tulongges na ito. Naglabas na po ng show cause order, SCO. Sila ang Transportation Office Chief Assistant Secretary Bigor Mendoza laban sa driver na nagkasa ng baril sa isang siklista na tampok sa viral road rage video sa Quezon City. Inaatasan si Wilfredo Gonzales na humarap sa mga investigador ng LTO sa hapon ng Huwebes, Agosto 31. At pinagdadala rin siya ng sinumpaang salaysay kung bakit hindi siya dapat pagpanagutin sa 4 na paglabag. 4? Tapos yung sa administrative case, sa criminal case, doon sa paglabag ng mga patakaran dyan sa Quezon City, doon sa sa batas trapiko sa Quezon City. Tapos ito pa sa LTO. Sakit sa ulo to. Alam niyo, nakakaawa din to Nakakaawa din pero nakakabuisit Tutusin senior citizen na to, dapat di ba ine-enjoy mo na lang yung buhay mo, relax ka na lang. Ayun tiga mo. Sigurado dagdag stress na naman to. Ano-ano yung mga 4 na paglabag sa LTO? Disregarding traffic sign. Sa ilalim ng Joint Administrative Order 2014-01, obstruction of traffic, reckless driving at improper person to operate a vehicle sa ilalim ng Republic Act 4136. Tatanggap na ni Mr. Gonzales ang show cause order at inaasahan natin ang kanyang kooperasyon tungkol dito. Makakaasa ang taong bayan ng patas at mabilis na aksyon ng inyong LTO tungkol dito, sabi ni Mendoza. So palakpakan natin itong LTO. May mga nagko-comment, good job LTO.
Dapat lang siguraduhin ninyo na patas ang laban, ha. Baka kaya lang mabilis ang aksyon nyo kasi sumikat ito sa social media. Pero baka naman na pag alam nyo na, pag meron ng ibang kumikilos, baka bigla kayong mag-iba. Sa LTO, siguraduhin ninyo na hindi kayo kayang-kayang paikutin ni Mr. Gonzales, pati nun ng mga mga tropa niya. Maraming tropa to eh. Yung mga kabaro niya, 'di ba, yung parang lumalabas na mga mga defense lawyer. Mga defense counsel. Biruin niyo, binigyan pa ng press conference. Kung sino yung may kasalanan, kung sino yung tulongges, yung pang nabigyan ng press conference. At pagkatapos, anong ginawa? Pinapunta sa presinto. O sabi ni Atty. Fortun, anong ginawa? Pinwersahang pinapirma sa settlement. At matindi, pinagbayad pa. Mr. Gonzales. Kaya lahat ng nangyayari ngayon, karma yan eh. Karma yan, Mr. Gonzales. Tapos ngayon, ito, sino pang nananawagan para kasuhan ka? Nung isang araw, ang nanawagan si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Tawag ni Mayor Joy Belmonte dito kay Wilfredo Gonzales. Salot daw ng bayan. Tingnan mo. Dahil sa kayabangan mo, dahil sa pagiging siga-sigaan mo, ngayon tinuturing kang salot ng bayan. Tapos ngayon, etong si DILG Secretary, once retired cop dito sa Quezon City Road Rage, criminally charged. Eto si Mayor Belmonte, paiimbestigahan ka pa. Pero itong si Beno Rabalos, gusto ka ng kasuhan. Dapat dapat pati yung mga pulis na naging nito, kasamahan, na naging kumbaga kakuntsaba niya para makipag-settle, dapat imbestigahan din. Kasi imbestigahan niya ni Mayor Belmonte, yung nandyan sa Galas, sa Police Station 11 ng QCPD. Dapat imbestigahan to ni Beno Rabalos kasi under yan ng DILG. Sabi ni Interior Secretary Beno Rabalos Jr. Na dapat criminal cases should be filed against the retired policeman. Hindi raw retired ito, dismissed. Ito raw ay natanggal sa pwesto, hindi raw to nagretiro. Natanggal sa pwesto. Bakit ba natatanggal ang isang pulis sa pwesto? Malamang merong mga katarantaduang ginawa habang pulis pa siya. Hindi nakakapagtaka yung ganito ginagawa nito. Nasanay siya nung siya ay nakapwesto pa, aktibo pa sa serbisyo bilang pulis. Siguro marami ng katulonggis ang ginagawa nito. Tapos pagkakatanggal sa kanya, hindi nagbago, mayabang pa rin. Ayan. Naglabas ng baril, nagkasa ng baril. Ngayon, ito, gusto kang kasuhan ni DILG Secretary Benjo Abalos. Sabi ni Abalos, for the sake of a peaceful and orderly society, we cannot allow a culture of impunity. We cannot allow bullies. Bully ka daw. Sabi ni Mayor, salot ng bayan. Ito ngayon, tawag sa iyo ni Benhur, ni DILG Secretary, bully. Hindi daw pwedeng katulad mo, o payagan ng mga katulad mong mga bully to just go around intimidating people with deadly weapons. Matapang ka lang naman kasi kung nung may baril ka Kaya pakita mo tapang mo, wala ka ng baril. There must be consequences here, sabi ni Abalos. Kahit daw itong si Gonzales ay di umano'y meron ng settlement with the victim, criminal cases may still be filed. Kahit mag-refuse yung biktima na mag-file ng complaint, kakasuhan pa rin daw, pwede pa rin daw kasuhan ng criminal case etong si Wilfredo Willie Gonzales Tolonges.
Ha? Kung ayaw ng biktima na mag-testify laban dito sa sa dismiss na pulis na to kasi tinakot eh. Sinabi tinakot daw eh. Ito raw vlogger na kumuha ng viral video. Ito rin, ano rin to eh. Parang natakot din eh. Kaya ayaw na rin mag-testify. O kahit sinong mga tambay. Nako, ito yung masarap sa tambay. Yung tambay dun sa may insidente na yon. Meron dun eh. May nakita akong gwardiya ron eh. Pwede yung gwardiya mag-testify eh. Dun sa video, may nakita akong gwardiya eh. Na nakita yung buong pangyayari. Pwede mag-testify yun eh. Kaya alam, baka nalapitan na yun. Na itong mga pulis na nandyan. Yung mga tropa na ito ni Tolonges. Merong gwardiya ron eh. So basta lahat daw nang nakakita. Yung mga tambay. Eto mga tambay dyan, pagkakataon nyo ng kumita, oh. Siyempre, may budget yan. Ay, libre chicha. Kayo magiging witness. O sila pwede mag-witness kasi nandoon sila sa scene at pwede nilang i-identify etong perpetrator at yung acts na kanyang ginawa. At the very least, the case for alarm and scandal could be filed. So, yan po ang ang sinabi ni DILG Secretary Beno Rabalos at isa pa rin sa nananawagan na dapat managot itong Tolonges na dismiss na police ay itong si Senator J.B. Ejercito. Kinakailangan daw siyang maharap sa kaso ng grave threats. O yan, Mr. Gonzales, Mr. Wilberto Gonzales, kamusta ka na? Patong-patong reklamo kinaharap mo ngayon. Siga-sigaan pa more. Kasa-kasa pa more. Bike lane pa more. Ay nako. So yan mga kababayan yung kakaharapin ni Mr. Gonzales. Ito na yung karma dito kay Mr. Gonzales. At kapag dumating ang karma, nako, delikado ka.